Hello mga ka-sisters, ngayon ay maghahasa muna ako ng kutsilyo para maging matalas ito at gagamitin ko siya sa pagdadaing ng pugita. Bali yung dadaingin ko na pugita mga ka-sisters ay may 3 kilo o higit pa dahil matagal na siyang na-freezer ko, kaya ang kulay niya ay parang kulay pula na, pero hindi naman yan sira dahil sa freezer nga galing. So, naisipan ko siyang daingin para kaiba naman yung ating mailuluto dyan sa pugita. So, sa pagdadaing pala mga ka-sisters ng pugita ay yung ulo lang ang binibiak ko dyan. Tapos, kukunin yung pinaka-tinae sa loob. At kapag nakuha na at nalinisan ay pwede na yan ibibilad. At sa pagdaing ng pugita mga ka-sisters ay hindi na namin yan nilalagyan ng asin dahil ang pugita ay may sariling alat sa sarili niyang katawan. Kaya pag nilagyan mo pa siya ng asin ay doble na ang kanyang alat. Bali yung mga pugita mga ka-sisters na dadaingin ko ay ito ay nakuha ko nung ako ay nangilaw. Dahil sa marami kaming nakuha, ang iba ay nailuto ko na. Sari-sari nang naluto, may adobo at iba pa. So, inistak ko muna sa freezer ang iba at naisipan ko nga na ito ay dadaingin para ma-preserve lalo siya, dahil kung nadaing na siya mga ka-sisters ay kahit matagal siyang naka-stock sa tabi ay hindi siya nasisira. So, ayan. Bale, may malalaking pugita at may maliliit akong dinadaing dyan. So, kapag nabilad na yan mga ka-sisters ay kahit anong oras pwede tayong magluto o pwede nating gawan ng recipe para sa pugita para lang tayo ay may ulam. Yan mga ka-sisters, dito ko pala bibilad yung pugita sa rooftop ng bahay namin. Dahil kapag dito ko siya nilagay ay medyo safe siya dyan at hindi siya makukuha ng pusa, dahil kapag sa baba ko siya nilagay ay hindi safety. At talagang dito talaga kami sa taas naglalagay ng mga daing namin kapag kami nagbibilad. So mga ka-sisters, yung pagbilad pala ng pugita ay talagang kailangan mo isa-isahin yung pinakakamay niya o galamay para hindi magdikit-dikit kapag natuyo na. Kaya kailangan talaga dyan na ang mahabang pasensya, na kahit sobrang init na talaga yun mga ka-sisters ay kailangan tiisin para maiunat lang yung mga kamay ng pugita. At itong nga katanghali ang tapat talaga yan mga ka-sisters ko ibinila dahil matagal matapos yung pagdadaing ko, kaya naabutan ako ng tanghali at talaga sobra namang pawis na ang aking sarili sa pagbibilad dyan. Ayan nga pala mga ka-sisters, kadami yung mga naibilad ko. At nakalipas ang mga ilang araw mga ka-sisters ay ayan, tuyo na yon. At hindi ko na pinakita sa inyo. At ito nga, dito sa maliit na garden ko mga ka-sisters ay kukuha ako ng saluyot. Bali, sobrang tag-init dito sa amin at talagang halos wala ng magandang tanim. So dito ako kumukuha ng tanim ko o mga gulay sa mga paso na yung saluyot ay tumubo lang sa mga pot na yan. Good morning mga ka-sisters, magluluto ako ng ulam namin na ginataang puso ng saging at itong tinuyo ko na pugita. Ayan, ito na yung tuyo na pugita. Ilang araw na ito mga sisters na tuyo, na kahit i-stack mo sa tabi ay hindi ka agad nasisira. Nan, mabango siya. Ginataan na may halo siyang ayan, saluyot. Okay, ito yung aming magiging ulam ngayon mga ka-sisters. Ayan ang tubig, lagyan natin ng asin para kapag ihulog natin yung hinimay natin ng puso ng saging ay hindi siya mainitim. So ito na yung ating cute na saging, puso ng saging. Ayan, ihimayin ko lang siya ng maliliit ang pagkahiwa.
Itong ganitong ulam mga ka-sisters ay version ng mga Bisaya na bandang Romblon, Oriental Mindoro ang mahilig magluto ng mga ganito. Katulad sa amin, taga Tablas na luto ay laging may ganito. Okay lang yung itim na yan. Ito naman ay hinihiwa-hiwa o binugupit-gupit ng maliliit. Ito naman kapag nilaga mo siya, magalambot na rin siya. Yung puso ng saging, 5 piraso yung nilagay ko para sakop na naman ang sapit ko. Magkakapatid kasi ang kapitbahay. Para siyang flex sky flex. Malasa ang sabaw nito kapag ito yung niluto mo. Dry na dry, oh. Kasi matagal na to siya, kaya ganyan. Ilang araw na kasi itong natuyo. 3 araw, 4 na araw bago ko siya niluto. Kasi nga ang dami natin ginagawa. Mas nauna yung ibang niluluto ko kaysa ito. Pero kasi kahit i-stack ito, hindi na sisira. Ito lang ang kagandahan ng binilad na pugita. Yung isang buong bawang mga kasisar siyang ilagay natin. Kasi pag mga pugita, tapos binataan, kailangan marami siyang bawang para mabango. Yan. Hindi natin lagyan ng luya. Ganun. Ipigaan natin itong mga ka-sisters dito sa may tubig na may asin. Hindi siya masyadong nangingitim yung yung puso ng saging kapag may tubig na may asin. Dami. Dami rin ano?
unang gata at may pangalawang gata. Okay. Dito pala tayo sa labas magluluto. Para hindi tayo mukhang bruha. Kapag ang usok hindi makalabas. Huling gata mga ka-sisters. Yung sibuyas at saka bawang. Ito yung ating sugita. Lagyan natin ang kaunting paminta. Takpan. Nagkakaroon lang ng saluyot dito sa probinsya kapag may sarili kang tubig. Ayan, wala na tayong tubig. Ay ano na lang, saluyot sa paso. Pero maganda pa rin, oh, fresh na fresh. Saka medyo healthy pa ng konti. Ito ay nang himay-himayin natin at saka yan, medyo putulan natin ng. Tapos, ano pa ito? Gayat-gayatin, hiwa-hiwain. Ang ganda pag medyo maliliit-liit para lumabas yung mismong lapot ng saluyot. Yun ang nagpapasarap sa pugita at puso. Ayan, malambot na mga ka-sisters yung pugita. Ilagay natin yung ano, ito. Yung puso ng saging. Yan. Yan. Pinaunti ko lang yung sabaw ng yung gata kanina na panghulay, pero pwede natin lagyan siya ng tubig para maluto lang yung ating puso ng saging. Ang maganda kasi naluto dito mga ka-sisters yung kaunti lang ang sabaw para krima-krima siya kainin. Lagyan natin siya ng kaunting tubig. Ayan, luto na yung ating puso ng saging. Ilagay natin ang saluyot. Sili. Lagyan mo natin ang sili. Yung ating saluyot. Ayan, lagyan natin yung saluyot na paborito namin, ang saluyot. Ayan, ihalo muna natin yung saluyot dito sa puso ng saging. Yan ang ating kakang gata. Yan. Maluluto lang ang ating saluyot, timplahan. After na maluto ang saluyot, at pwede na naman nating iulam yan. Lagyan natin lang research ng kaunting asin lang kasi yung pugita ay medyo may asin na.
Yan mga ka-sisters, tapos na kami magkain. Tapos na kami Bye! magluto. Bali yung recipe na naluto ko ngayon ay ginataang pugita na nilagyan natin ng puso ng saging tapos may saluyot. So kain na tayo mga ka-sisters. Kain na pala kami. May baon. Okay. Tapos ayan, may appetizer tayong tuyo. Daing. Okay. Ikaw na nga mag-prayang, be. Ikinwag din na lang. Lord, maraming salamat po sa pagkain. Amen. Amen. Si Ana kasi seryoso. Kaya tuloy ako natatawa sa iyo, Ana. Tingiti din. Ngiti-ngiti na baga ako ay kumbaga ano pa. Bakit kami kayo na ba? Bakit nakasama? Gatid pa lang. Hindi, subo na talaga. So, na-touch ko na yung kanin sa kakandaan. Maaga pa dito mga ka-sister sa amin pero ito na yung magiging hapunan namin. Mga 4 o'clock in the hapon. In the hapon. Tama lang. Look ay. Ako'y mananang. Ang tuyo, malat-alat pero ang sarap. Tama lang kata. Yun. Dumating si Ka-Emar. Dumating si Emar. Ibigyan natin ng ulam. Ibigyan natin ng ulam maya. Mga bagong dating. Kaya tutorial ang tawag niya kay Tita Talia kung sa introduce niya. Kasama ito si Ka-Eric. Ka-Eric. Dawa si Tita ka. Yung sili ko wala buot. Hindi pa lumaki, kinuha na kagad. Tulad ng kaharap. Oo, kung harap na. Correct way yun na, correct way. Yung kadawat marap. Dapat sabi mo yun sa tabi. Kainin mo, hindi maanghang. Kaharap mo nga doon, tsaka sumakasap. Ay, nakaganap siya. Ito talaga pinainan ni Mama dahil ito talaga yung itong gano'n. Pero kanina pa kami post ng post dito eh. Kulit na dumating. Mabuti na dumating pa. Pagpangita ba? Sipe. Babayan tayo mga ka-sisters. Habay mga kasiste. Wala nang bilis-bilis makain.